Ang pinaka-high-tech na motor na nakita ko ngayon. Motor na sa sobrang lakas ng hatak dadaigin pati mga premium scooters katulad ng NMAX at ADV. Tapos meron pa itong mga features na mas maangas pa kaysa sa mga pinakamamahal na big bikes na meron ngayon. Tanong natin, presyo. Magkano nga ba ang pinakabagong Gogoro scooter na Gogoro Pulse? What's up mga brother? Ito na naman si Juan ng Motor ni Juan para bigyan kayo ng update tungkol sa mundo ng pagmumotor. Lalong-lalo na sa mga bagong release na units ngayon dito sa Pilipinas. And recently, we witnessed the launching of the Gogoro Pulse. Yan ang pinakabago sa lineup ng mga Gogoro scooters ngayon. Last year, ibinahagi natin sa inyo ang update tungkol sa Gogoro wherein ito lang naman ang tanging scooter or masasabi nating electric vehicle na hindi mo na kinakailangan ng matagal na panahon para maging full battery yung bateryang nakasalpak sa'yo. This or the Gogoro scooters have that battery swapping system wherein magpupunta ka lang sa iba't ibang mga battery swapping stations, kunin mo yung baterya mo, salpak mo doon at voila! Bibigyan ka na kagad ng bagong fully charged na baterya in 6 seconds or less. Sikat na to sa Taiwan. Actually, maraming na at kagat na to sa Taiwan. And that's where the Gogoro scooters originated from. Ngayon, dito sa Pilipinas, they started to do this swapping system or battery swapping system since last year. At as we go along, marami ng mga iba't ibang mga swapping stations ang na-establish. I think meron na sa BGC, Makati, nearby Mandaluyong, Pasig, Quezon City. At base sa conversation ko sa Gogoro Philippines is that they're looking into targeting nearby Metro Manila areas na rin, katulad ng Tagaytay and Rizal areas at iba pa. Ngayon, they launched their newest bike pagdating dito sa kategorya na to. Gaya ng nabanggit natin kanina, ito yung Gogoro Pulse, wherein ito na yata ang pinaka-high-tech na motor na nasaksihan ko, na naipresent sa akin at talaga namang nakakamangha. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pagdating sa forma ng motor na to, what we can see so far is very high-tech, very futuristic yung datingan niya. Especially kung ikukumpara natin dun sa previous releases ng Gogoro. Yung dati kasi more on parang mga classic type scooters. Very general yung itsura niya. Pero this time, ito yung mga parang nakikita natin sa mga sci-fi movies nung mga panahon dati. Tapos it's becoming into a reality now. With the fenders, with the forma ng body niya, with the headlight assembly, even yung pagkakakonstruct at pagkakakabit ng dual shock sa likod. Very high-tech, very futuristic. Para bang kulang na lang is suit mo na to, nakapuntodo helmet ka na pwede nang gamitin ng mga Star Wars troopers. Yun ang dating niya para sa akin. So, pagdating dyan, definitely it stands out. And so far, it comes in one color, which is yung silver color. Tingnan natin kung magre-release din ng mga iba pang kulay yung Gogoro pagdating dito sa modelo na to. Pagdating naman sa kanyang engine makeup, this is powered by the Hypercore technology that the Gogoro has for this scooter. Dahil dyan sa Hypercore na yan, ang nangyayari is that, alam nyo ba, ang maximum RPM ng motor na to is 11,000. Imagine that, 11,000 RPM. Kahit sa sakyan yata, hindi ko pa nakita yung ganun kabilis o karaming rev per minute. And dahil dyan, it can produce power of over 10 horsepower. At pagdating naman sa hatak sa kanyang torque, naku po talaga, parang pinagamo ng alikabok yung mga premium scooters na meron tayo, katulad ng mga NMAX, ng mga ADV, and mga Aerox, because this can produce 42 Newton meters worth of torque. Ulitin ko, 42 Newton meters worth of torque. Samantalang yung ibang mga usual scooters na nakikita natin, meron niyang ranges between 10 to 15 Newton meters ng torque. So pagdating sa hatak, talagang malakas. And sabihin na rin natin, the reason why it's like that is because it's electric. It's very responsive. Wala ito yung sinasabi natin na dragging or delay kumpara dun sa mga gas-powered scooters. At dahil dyan sa power profile na yan, this scooter can launch a speed from 0 to 50 kilometers per hour in just a little over 3 seconds. Imagine mo sa 3 segundo, meron ka ng 50 kilometers per hour na speed. Curious ako na masubukan yan. Pero inform ko na rin kayo mga brother that this unit will be LTO registered. Yes, meron itong mga kaukulang papel para magamit mo sa iba't ibang mga kalsada and walang limitation so long as you have the proper documents for you to drive as well, katulad ng driver's license. Hindi katulad ng mga ibang electric vehicles na meron tayo na nagkalat, wala pa kasi talaga silang necessary LTO registration kaya nahihirapan pa. But this one,
tinanong natin si Gogoro na meron nga itong mga necessary registration documents. Ngayon, where this scooter stands out apart from the looks and the torque, the power of the engine, is really the high-tech features na meron tong motor na to. Ngayon, hindi ko mailalahad lahat sa inyo sa video na to. Maybe one of these days, we'd be able to test this one para ma-discuss natin yung full features. But i-share ko sa inyo yung ilan sa mga nakatawag ng aking attention pagdating dito sa mga high-tech features na meron tong motor na to. Kung yung nakaraang scooter ng Gogoro ay merong biometric recognition wherein fingerprint mo lang kailangan, this time nag-upgrade na to into an Apple Wallet scooter key. Ibig sabihin, if you have your iPhone, gamitin mo yung iPhone mo, tatapat mo dun sa scooter para mag-start yung motor mo. So imagine the security that it has. Hindi mo siya basta-basta ma-start because only you would have the access to that iPhone security key. Isa yun sa mga features na talagang in-upgrade for this version. At isa pa, yung pinaka-panel niya, para na tong full existing version or full version ng isang tablet. Ang tawag naman nila dyan is the Smart Cockpit, wherein it gives you the status of the motorcycle, ready na ba, kumbaga lahat check ba, lahat working, lahat functioning, and it can also give you different driving modes depending on the road conditions. Saan ka pa? The panel is parang yun yung nagsisilbing communicator niya base sa nakakita ng motor, i-communicate sa'yo kung okay ba yung motor or hindi. So, doon pa lang, gamang na gamang ka na because it gives you that confidence dun sa status ng motor mo na ready to go ka, na wala siyang mga upcoming error, pending na sira o kung ano pa man. Meron din itong tinatawag na turn-by-turn navigation wherein instead of using a phone for your Waze or your maps is naka-indicate na or naka-flash na sa display dun sa iyong panel yung mismong ruta turn-by-turn na pupuntahan mo. So that's already an advantage kasi habang nag-ride ka, ang laki ng screen na yun, kitang-kita mo mismo kung saan ka magpupunta. It also gives you the estimate arrival and then other alternate routes at yung mga traffic conditions. So para talagang maps pero hindi mo na kailangan gamitin yung phone mo na naka-display sa phone holder or anything like that. Nandun na siya mismo sa panel mo. Meron din itong tinatawag na active light matrix wherein it's composed of different LEDs. Ito yung pinaka-headlight assembly mo. And remember, pag nag-corner tayo minsan sa motor, pero dahil pag-iko tayo, padiretso lang yung bato ng ilaw, nag-aalangan ka lalo na sa gabi kung may tatamaan ka ba. Ito, the active light matrix, yung ilaw mo, yung headlight mo, it automatically adjusts. So, ibig sabihin, kapag kumukorner ka ng kaliwa, babato ng pakaliwa yung ilaw mo. Kapag kumukorner ka ng kanan, babato ng pakanan yung ilaw mo. And then, pag dumiretso ka na, straight line drive, then straight na rin yung buga ng ilaw mo. Imagine, na-detect niya yung lean at yung directions ng motor mo para dun niya ibabato yung ilaw. Naaalala yung sinabi ko kanina wherein you can use your Apple phone for you to unlock your scooter. And at the same time, you can also use the Apple Find My feature if in case you need to locate your scooter somewhere. So, magamit mo yan parking lot, nakalimutan mo kung saan ka mismo nag-park, etc., etc., or for whatever reason, nabit-bit yan o kung ano man, you can easily locate your scooter the same way as to how you are locating yung lost phone na de-detect niya kung nasaan using your Apple phone. And this scooter would also have multiple riding modes. Ang pinagkaiba ng scooter na to is it can actually detect yung riding modes mo at yung road conditions. Ibig sabihin, if you're on a rough terrain, medyo malubak, medyo mabato o malupa, nadedetect niya. So the scooter will automatically adjust dun sa riding mode na off-road. At kapag medyo humahataw ka at magko-cornering ka, nadedetect din niya. On top of you manually adjusting the riding modes, nadedetect ng motor na to yung actual na gamit at road conditions. Therefore, it automatically adjusts sa track mode naman. And then you also have your city driving mode at marami pang iba-ibang mga driving modes. Imagine that, a scooter smart enough to detect yung road conditions and yung driving modes, tapos mag-automatically adjust siya into that mode. Parang medyo nakakaloko na, pero totoo eh. Para sobrang high-tech na ng motor na to, wala, ganun talaga eh. Isa yun sa mga nakakabigay. Para naman sa mga maraming bitbit, malaki yung kanyang gulay board or yung kanyang floorboard na tinatawag natin. And it also has a spacious under-seat compartment. So it's practical, it's high-tech, it's advanced, it's futuristic. Lahat ng mga kailanganin mo, lalong-lalo na if you live in the city,
Eto na yon. At tanong natin, ang presyo. Magkano nga ba ang pinakabagong Gogoro scooter ng Gogoro Pulse? Alright, the price tag for this one is 450,000 pesos. Yes, ulitin ko, 450,000 pesos. Marami sa atin magsasabi, sobrang mahal naman yung scooter na yan, sobrang bigat naman sa bulsa. But honestly, when I was there, pinapanood ko yung presentation, yes, mahal siya para sa pangkaraniwang Pilipino. But if you are to consider the technology, the safety, and all the features that comes into play pagdating dito sa motor na to add to that, yung continuously upgradable yung features mo. Kasi remember, nakaka-connect to sa network eh. So, alam mo yung phone natin kung paano nag-update kapag may mga bagong software, this scooter also has that capability. So, you can use this for years and years and years. So, your scooter is continuously upgrading. If you're to consider that, plus the fact na yun na nga, hindi ka na magagas at you will just continue to use the battery swapping system, masasabi ko naman, mabigat pero worth it. So obviously, this is not designed para sa mga budgetarians natin, but if you have money to spare and you want to have a piece of that futuristic technology na mga dating napapanood lang natin sa pelikula, and you also live around the city wherein established na ang mga battery swapping systems or stations, then maybe you can consider this. Kasi may mga iba na rin mga electric scooters na mahal na rin naman talaga. Ito yung mga high-end at talaga namang pangmatagalan na. At saka isa pa, just like what I mentioned earlier, this is also registered. So, no need to worry about the legalities of using this sa ating mga main highways. Yun ang feature natin sa araw na ito, mga brother. This is the most high-tech scooters that I've seen under the Gogoro brand, which is the Gogoro Pulse. I-comment nyo kung ano sa tingin nyo at anong mga pinakagustong feature nyo ng motor na to at ano nga ba ang motor na gusto nyo may feature. Comment nyo sa baba at pag-usapan natin. Uy! Kita-kits tayo sa susunod na video.